Hello kids and everyone, welcome sa ating Children's Hour. For our today's devotion, the title is No Fair. No Fair. Kids, who among you are familiar with these words? Madaya! Madaya! Nako, saan natin usually nadidinig ang mga salitang ito? Tama. Usually, sa mga games, yung words na to na naririnig natin kapag may nakita tayong hindi tama sa mga games or any sports, di ba? The words just and fair is very important in everything we do, di ba? Sa school, kapag nag-exam tayo, dapat just and fair. Sa house, kapag sa mga house chores, gusto natin just and fair. Why? Kasi diba kids, ayaw nyo ng nadadaya. Ayaw natin ng nalalamangan. Siyempre, dapat ayaw din nating mandaya. Just and fair. Now kids, let us listen to this word from the Bible that we can find in Micah 6:8. Micah 6:8. No, the Lord has told us what is good. What He requires of us is this, to do what is just, to show constant love, and to live in humble fellowship with our God. So, kids, justice or what's right matters a lot to us. Ibig sabihin, yung pagiging patas, makatarungan, at kung ano mabuti ay mahalaga sa atin because we care. We care when something is unfair kasi ayaw natin ng unfair. Kaya ano nangyayari? Nalulungkot tayo, di ba? Nalulungkot talaga tayo when justice doesn't happen. Pag hindi nangyari. Kaya mula sa Bible verse na ating binasa ay may requirements. Listen, requirements na dapat nating gawin. O diba kids, akala nyo sa school lang ang requirements ha? Siyempre, may requirements din from the Bible. Ano ba itong mga requirements na ito? No? Ano ba ang mga requirements that the Lord has told us? Listen very carefully. The requirements, first, do what is just. Do what is just. Second, show constant love. Show constant love. And third is live in humble fellowship. Live in humble fellowship. Kids, para mas matandaan natin yung requirements, let us read again the requirements. Read with me. Do what is right. Do what is right. Second, show constant love. Third, live in humble fellowship. Wow, good job. Alam niyo kids, kung bakit ito ang requirements? Because there are people who do bad things seem to be rewarded. Diba? Yung mga gumagawa ng mabuti, nabibigyan ng reward. For example, ang taas ng grades ng classmate mo. Kaya lang, nag-cheat siya. Nag-cheat pala siya. Oh no. Or something naman, kids, yung bad things happen to good people. Diba kung sino mabuti? Bakit parang ginagawa ng masama? And there are good things happen to people who don't deserve it. That's life, no? Pero syempre, kids, there will be times when good things happen to good people too. Huwag naman natin iisipin ha, kids ha. May mga bagay ding magagandang nangyayari sa mga taong mabubuti, katulad nyo. Like you, good things happen sa mga mabubuting batang katulad nyo. Ikaw ay mabuting bata, may mabuting ginagawa. Ikaw ay mabuting bata, kaya yung iba ay gumagawa din ng mabuti sa'yo. So kids, are you a follower of Jesus? Tagasunod ka ba ni Jesus? Yes, though you are followers of Christ, you cannot control everything around you.
everything around us. Di natin makokontrol yung mga tao sa paligid natin. Ano? Hindi natin masasabi lahat ng dapat nilang gawin. You cannot control everything around you, pero children, you do control your own behavior. Kung sila bad, ikaw, you can control, choose to be good. Diba? Kung yung iba nandadaya, ikaw, hindi. Kung yung iba unfair, ikaw, hindi ka unfair. Diba? So, kung yung iba walang pakialam, it's okay. No? It's okay. The important is ikaw. Diba? The more important is ikaw. Yes, ikaw. Ikaw na gagawin ang tama at mabuti para sa iyong kapwa. Ikaw na ready to do the requirements such as do what is just. Do what is just. Show constant love and live a humble fellowship in telling the truth, working hard, to be just and fair with others, to not be greedy and selfish, meaning you, children, kayo mga bata, can make a little part of the world a little better and fairer with Jesus, no? With Jesus and for Jesus. Kasama si Jesus at para kay Jesus. Kaya, kids, always remember the requirements that God told you. Let's pray. Thank you, Jesus, for teaching us the requirements to be just, to show love, and to live with humility. Thank you, Jesus, for teaching us these requirements for us to be good, not just for ourselves, but with others. Help us to be fair, help us to be just, help us to be more loving with with others. At nawa po ang mga batang ito ay laging isipin kung ano mabuti at huwag makita ang mali ng iba at huwag nilang masisi ang iba at tulungan niyo po na lagi silang mag-fair at mapuno ng pag-ibig ang kanilang mga puso. And I believe that these little children at their age, you will make them a blessing to everyone. Kaya, Jesus, thank you po. I-bless mo ang mga bata, kanilang family. There are children na may sakit, pagalingin niyo po sila. May mga bata na mahina, palakasin niyo po sila. May mga bata na nangailangan ng tulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nawa po ay tulungan niyo po sila, Jesus. And I pray na patuloy na maramdaman ng mga batang ito ang kagalakan, ang pag-ibig, at ang inyong pag-iingat sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Kaya bless the little children and please take good care of them now and always. And nawa po ay lagi nilang makita at makilala sa kanilang buhay si Jesus na tumanggap, nagkalong, at nagmamahal sa mga batang katulad nila. Thank you, Jesus, for everything. Help us every day. And thank you for your words. Thank you for our devotion today. Thank you for the presence of these little children wherever they are. In Jesus' name, amen and amen. So, kids, be honorable and always do the right thing to make your part of the world better. And this is Teacher Ressie always saying that Jesus loves you. Bye.